Isang mapagpalang araw po, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman. Halina't samahan ninyo ako sa pakikinig at pagninilay sa mabuting balita sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Lumabas ang alagad na kilala ng pinakapunong saserdote. Kinausap ang dalagang nagbabantay sa pinto at pinapasok si Pedro. Si Pedro'y tinanong ng dalaga, "Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong iyan?" "Hindi," sagot ni Pedro. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang inyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya'y pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinangakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumhaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan, "Walang mababali isa man sa kanyang mga buto." At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, "Pagmamasdan nila ang kanilang inulos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Hindi ba't isa ka sa mga alagad ng taong yan? Hindi, sagot ni Pedro. Sa isang banda, kung titingnan, ang saklap naman ng nangyari. Klasik na panlalaglag ang nangyari, panlalaglag na isang uri ng pagtataksil. Natakot si Pedro sa katulong na nakaulinig sa kanyang puntong taga-Galilea. Nasaan na ang kanyang tapang at yabang nang sabihin niya sa Panginoon, hindi siya iiwan kahit na iwan man siya ng lahat. Sa kabilang banda, hindi nga ba tayo'y nagiging tulad ni Pedro? Kapag tayo'y natatakot na amining tayo'y mga Kristiyano, o kapag may nag-aanyaya, halimbawa na gumawa ng mali, o kapag tayo'y nakantsawan dahil sa ating ginagawang kabutihan. Kung madali tayong madala sa pangungutya ng iba, tila ang ating pag-ibig kay Jesus ay hindi ganoon katindi, sapagkat hindi natin ito maipaglaban. Pagsasagawa. Sa gitna ng pag-aayuno at hindi pagkain ng karne at sa maraming tradisyon o panata, naway alalahanin nating magsuri ng sarili sa piling ng Panginoong nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Mga kasimbahay, napakinggan at napagnilayan po natin ang mensahe ng ating Panginoong sa araw na ito.
Naway pagpalain kayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.